Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Live a Life of Holiness. And our scripture for today is John chapter 2 verse 13 to 21. Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple and you are going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. So, ang verse na ito is tungkol siya sa pag-uusap ng Hudyo at ni Jesus. So, noong panahon na yon, parang sinagot sila ni Jesus na sirain niyo yung templo and I will raise it again in 3 days. So, nagtaka yung mga Hudyo, hindi sila naniwala kay Jesus. So, ang ginawa nila, sinabi nila na 46 years bago magawa yung templo na yan, na ikaw 3 days lang maitatayo mo ulit. Without knowing na ang sinasabi palang templo ni Jesus Christ is siya mismo, na kapag namatay siya, He will rise up again in just 3 days. Our first teaching is Jesus hates what defiles the temple. So, ayaw na ayaw ng Panginoon natin yung mga nag-i-spoil sa temple or yung mga nagpapapangit sa temple. So, we need to be holy pa din. And second is the temple points to the body of Christ. So, yung temple na yun, it's just a sign or it's just, parang something na it's just something na magre-represent sa body ni Christ. So, the real temple is si Christ mismo. So, siya ang templo natin. Sa Kanya tayo manghihingi ng gabay kung gusto natin ng tulong ng Ama, di ba? Because He is the way. Para maalam ng Ama yung mga hinanakit natin or yung mga hiling natin. And third, the church is united to the body of Christ. So, yung church daw, hindi lang siya basta infrastructure or building, united siya sa body of Christ, kung saan whatever you do in church, you do it into God pa din, and whatever you do to God, you do to church. So, kumbaga parang iisa lang siya. And moving on naman tayo sa application. First, love God and hate sin. So, kagaya ng paulit-ulit natin sinasabi sa mga nakaraan nating episode na kailangan nating pag humarap tayo sa Panginoon, kailangan fully nakatalikod na tayo sa mga kasalanan. Kasi we need to choose in between. Kung sin ba or si God. And alam natin sa sarili natin kung ano yung dapat na piliin. And that is si God. Second, live a life of holiness. So, kailangan kapag sinimulan na natin mahalin ng Panginoon, sinimulan na natin sundin siya, doon na tayo magkakaroon ng holiness na tinatawag or yung pagiging banal. Kasi sinusunod mo na yung mga nasa Bible and sinusunod mo na yung pamumuhay na naayon sa Biblia. Third, long for the presence of God. So, palagi nating hanapin yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Na sa lahat ng desisyon natin, sa lahat ng gagawin natin, isasama natin siya. And kagaya nga ng sinasabi sa verse, diba, na whatever you do, whether